Europa, mga kapatid. Hallelujah. At ito ay mestizo. Okay? Europa from Italia. Mga kapatid. Magpuproblema tayo ngayon kung paano i-deliver yung salita, mga kapatid. Kasi, mga kapatid, imported yung ating guest speaker ngayon. Mga kapatid. At nawa maintindihan ninyo kung ano yung mensahe. Kasi yung mensahe, alam niyo na mga kapatid, imported ito. Amen? Siyempre, mistiso pa. Nakapag-asawa ng mistisa. Hallelujah, purihin ng Diyos. Kaya kayo mga young people, huwag kayo nagmamadali. Gusto niyo makapag-asawa ng mistiso? Mag-antay kayo mga kapatid. Amen? Praise God. So all the way from Japan, Kasinan, Balocog. Amen. Praise God. Walang iba kundi yung poging-pogi ng Balocog. No other than Mr. Pastor Felipe Laganson Torio. Amen. Hallelujah. Hindi na introduction. Japan, Kasinan. Praise God. Hallelujah. Nasanto siya, kabosan ng sikay namin. Praise God. Agalaya asawa. Dinulat to kayo. Praise God. Hallelujah na. Nanunutan ko mga kapatid. Wala may sakya doktor. Limaraya. Mankandak na seminar. Tapos praise God, hallelujah. May doktor ng Limaraya mangkandak ng seminar dahil yung kanyang driver ay matagal na niyang kasama at marami na silang napuntahan na seminar, pari-pariho lang yung tinuturo niya. At sa katuturo ng kanyang doktor na ito, sa kakapakinig niya sa kanyang amo, dahil may driver siya naaral ko lang may ibabangat ko may pastor, may doktor. Ngayon, may pinuntahan sila at siya yung guest nila na magkakandak ng seminar. Sa kasawian palad, nawalan siya ng boses. At paano ito? Sabi niya, dahil ang layo ng kanilang nilakbay, dahil siya ay inimbitahan. At problema yung doktor kung paano siya magsasalita. Ngayon, sabi niya, kinausap niya yung driver niya. Sabi niya, pwede bang ikaw yung magsalita? Sabi niya. Dahil sa tagal na nating magkasama, alam mo na yung pinagsasabi ko, sabi niya. At nung tumayo, mga kapatid, yung nag-introduce yung doktor, in-introduce niya yung this speaker, at yun yung driver. Walang nakakaalam. Kaya yung magsasalita ay driver. At ang ganda ng paliwanag ng driver at ang akala nila yung doktor, yun ang driver. At yung doktor, yun ay yung driver, yun yung doktor, mga kapatid. At sa umagang ito, ako yung driver ni Pastor. Praise God na magtuturo sa inyo sa umagang ito. Praise God, hallelujah. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil na-promote ako sa araw na ito. Wala ako sa kusina. Nandito ako sa inyong harapan. At ang mga taga-Aliwot-wot yata, first time lang Aliwot-wot na marinig ako na magturo. Then, sino yung first time na marinig ako na magtuturo? Narinig na ano? Dito sa ay narinig na ako. Praise God, hallelujah.
Sige nga ron. Tayo tumayo lahat, mga kapatid. Hallelujah. Anansyon si Sister Billy, Ilocano, putot mo. Abalang ko, no, diri-diri sa Ilocano to, hindi naman natin yan. Praise God, kung mayroon tayong Biblia, mga kapatid, ay buklatin natin. At mga kapatid, bago ako magturo, mga kapatid, sa inyong harapan, gusto ko na makikinig kayo maigi. Amen ba? Ayoko yung yung may nag-imagine Gusto ko na mayroon kasi akong dalawang tanong mamaya na mayroong premyo. 500 each. Pinalit ko na yung pera ko kanina kasi nakita ni Mother. Pinalit ko yung 1,000 ko Pinalit ko yung Mother dahil pagkatapos kong magturo, ang makakakuha ng sagot sa aking dalawang tanong, makakakuha ng 500. Deal? No deal? Good. Makinig kayo Yung hindi makikinig, nga. At saka, hindi lang makikinig, paandarin nyo rin ang inyong mga utang. Dahil ang aking tanong, very tricky. Kasto, mga kapatid, labas ko na yung 500 ko. Nakasabihin nyo, drawing yan. 500 to. Pinalitan, dalawang 500, kako Ang pinalit, tig-isang daan. Nandito na isa. Mamaya, makinig kayo maigi Dalawang tanong ito, kung makuha nyo, sa inyo ito. Deal? Okay. Liwanag Madam Bilin Sige, nandito sa harap yung matalino. Delikado. Praise God. Hallelujah. Okay, Genesis chapter 19, verse 17. Genesis chapter 19. Sigurado, walang magpamaritis, hawak mo silang Easter boy makinig ka, baka makuha mo ito. Praise God, hallelujah. 19. Genesis chapter 19, sabi ng asawa ko, titignan ko yung notebook niya, pag bubuklatin ko, hindi ko sinulat. Ano siya? Praise God, hallelujah. 19 verse 17. Basahin ka mga kapatid, and it came to pass when they had brought them forth abroad, that he said, escape for thy life. Look not behind thee, neither stay thou in all the plain. Escape to the mountain, lest thou be consumed. So 26, mga kapatid, but his wife looked back from behind him, and she became a pillar of salt. Praise God. Sa Matthew Lucas chapter 17 verse 32. Yung unang tanong, tatlo pala yung tanong. Yung unang tanong, mayroong 100. Maliit lang. Pero yung pangalawa, yung last na dalawa, ipapalitan ang preview. Praise God. Hallelujah. Lucas chapter 17 verse 32. Remember Lot's wife. Alalahanin nyo ang asawa ni Lot. Praise God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang aming banal. Kami, O God, ay mag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, buksan mo, God, ang aming mga tainga, ang aming puso, ang aming mga mata. At maunawaan, maintindihan po namin ang aming pag-aaralan sa umagang ito. Kailangan namin ang langis mo, Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo, God, ang maliit mong likod sa mga anak mo na makikinig sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang manguna. Tumilos ka na malaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name,
Amen and amen. At tayo makakaupo na. Sabihin natin sa katabi natin, sana masagot mo. Makuha mo yung 500. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa Genesis, mga kapatid, na binasa ko, chapter 19, verse 17 at saka 26, ay kwento ni Lot, mga kapatid. Kung kilala natin si Lot, uncle niya si Abraham. Pero mga kapatid, after 4,000 years, mga kapatid, binanggit muli ng Panginoon sa Lucas chapter 17, verse 32. Ang sabi niya, remember Lot's wife. Alalahanin mo ang asawa ni Lot. Praise God. Hallelujah. Imagine, 4,000 years na nakalipas, tapos ipalaram niya. Hallelujah. Dito, mga kapatid, sa Lucas chapter 17, ay may 37 na verses ito. Kung babasahin ang iyong Biblia, praise God, ay mayroon po siyang 37 na verses. Binanggit niya dito sa una, binanggit niya dito yung mga pagkatisod, pagpapatawad, hallelujah, kung ikaw ay nagkasala, ay makapituman na magkasala ang iyong kapatid sa iyo, kung siya ay hihingi ng tawad sa iyo, makapito mo rin siyang patatawarin. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang sabi na, yan ang Lucas chapter 17 verse 1 to 5. At ang sabi ng iba, mamimpitok niya perdonan. Mamimpito to yan ang kasalanan ng siya. Sa mamimpitok mo niya perdonan. Ano siya? Siniswerte. Praise God. Hallelujah. Praise God. Pero ito yung gusto ng ating Panginoon. Praise God. Binanggit din dito, mga kapatid, nagpapunta na ang Panginoon, kasama niya yung kanyang mga disipulo papuntang Samaria at Galilea. Mga kapatid, sinalubong sila ng 10 kitungin. At ang sabi nila, Panginoong Jesus, maawa ka sa amin. Yan ang pinagsisigawan ng 10 may kitong, mga kapatid. At praise God, ang sabi ng Panginoon sa 10 ito, pumunta kayo doon sa mga saserdote. At sumunod sila, mga kapatid, hindi sila nilihans, pero sumunod sila, pumunta sila doon sa mga saserdote. Habang nakikita niya yung mga saserdote, yung mga pari, sa templo noon, sila ay gumagaling. Amen? At nung makita niya face to face ang mga Parisiyo at mga Sadusiyo, gumaling yung 10, mga kapatid. At sa 10 ito na pinagaling ng Panginoon, iisa lang ang bumalik. At ang isang kitungin na ito na bumalik, siya ay nagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Parang nag-invite kayo, 10 sila, 10 iisa lang ang bumalik. Kung isa lang ang in-invite mo, ilan ang babalik? Maganda kung babalik siya, isa rin, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Habang naglalakbay sila, ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad, sunod-sunod din yung mga Parisiyo. Milara, mga kapatid, at sila to. At sila ang mga Parisiyong ito, sila yung mga tao na tanong ng tanong sa ating Panginoon. Ang lalakas ng loob nila na magtanong sa ating Panginoon. At ang kanilang tanong, mga kapatid, hallelujah, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Yan ang tanong nila sa ating Panginoon. At ang sabi ng Diyos,
ang sabi ng Panginoon sa kanila, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyong mga puso. Nababasa din dyan sa Lucas chapter 17. Praise God. Ang tanong lang dyan mga kapatid, kung ang naghahari, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin, sino ang naghahari? Ang Diyos ba? O ang sanlibutan? O ang demonyo, mga kapatid? Binanggit din dito mga kapatid sa verse 24 na pag dumating ang Diyos, bababa sa ulap. Ang Panginoon ay hindi siya bababa sa lupa, pero bababa siya sa ulap, mga kapatid. At dito, mga kapatid, kung halimbawa ulap ito, ulap yan, nandyan ang Panginoon sa ibabaw, ang silong pala nito, mga kapatid, ang silong ng ulap na ito ay puro kidlat at kulog. Nakakita na kayo mga kapatid ng yung spark ng kuryente. Yung nag-spark ka ng mga kuryente, ganun at dumating ang Panginoon. Nakakatakot ito pag hindi ka mananampalataya. Pero pag mananampalataya ka, hindi ka matatakot doon sa kidlat at kulog. Amen? Praise God! Hallelujah! Binanggit din dito, mga kapatid, sa chapter 17, mga kapatid, ang pangalan ni Noe. Na ang sabi ng Panginoon, ang mga tao daw noon nung panahon ni Noe ay nagsikain, nagsiinom, nagsiparte, nagkasal, nagsikainan. Hanggang ang pintuan ng daong, yung barko ni Noe, ay isasara na ng Panginoon, walang dumating. Kundi ang Panginoon lamang, ang pamilya ni Noe, ang nakapasok. Praise God. Binanggit din dito, pagkatapos na binanggit si Noe, binanggit din si Lot, mga kapatid. At ang sabi dito, mga kapatid, sa panahon ni Lot, umulan ng apoy at asupre. Sa panahon ni Noah, ay tubig. Rumaragas ang tubig, mga kapatid, tidal wave, mga kapatid. Pero kay Lot, mga kapatid, rumaragas ang apoy at asupre. Ang pinaulan ng Diyos sa kanilang lugar. Praise God. At dito, mga kapatid, binanggit din dito, mga kapatid, sa verse 30, gayon din daw ang pagdating ng ating Panginoon. Kung binanggit niya yung panahon ni Noe at binanggit niya yung panahon ni Lot, gayon daw ang pagdating ng Panginoon. Pag dumating ang Panginoon at tumayo sa alapaat, mga kapatid, nagsamang ulan at apoy, nagsamang tubig at apoy ang mangyayari. Bakit, mga kapatid? Pag nakidlatan yung bulkan, hindi kaya sasabog ito. Kung pag nakidlatan yung mga nuklear, hindi kaya sasabog ito. Sa Japan, mga kapatid, ang nuclear nasa gitna ng dagat. Kung atrak may nuclear, tidal wave yabalan. Ganyan, mga kapatid, pag dumating ang Panginoon, pinagsamang tubig at pinagsamang apoy. Kaya katakot-takot, mga kapatid, pag dumating ang Panginoon, nakakatakot doon sa mga hindi ligtas. Amen. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Pagdating ng verse 32 naman, dito sa Lucas chapter 17 verse 32, ang sabi ng Lord, remember Lot's wife. Bakit niya nabanggit niya?
alalahanin nyo ang araw, ang asawa ni Lot, mga kapatid. Kaya ang Lucas 17 ay nagtuturo ng second coming of the Lord Jesus Christ. Second coming. At ang conclusion nito, mga kapatid, o suma total ng Lucas chapter 17, alalahanin daw natin ang asawa ni Lot. Yun ang pag-aaralan sa umaga nito. Introduction lang yan. Praise God. Sino ba si Lot's wife? Wala siyang pangalan eh. Kaya kayo yung magbibigay ng pangalan mamaya. Ang asawa ni Lot ay may pananampalataya sa Diyos. Tanda natin siya ay mananampalataya. Pangalawa, siya ay mapalad dahil ang kanyang asawa na si Lot ay tinawag ng 2 Peter chapter 2 verse 7 na matuwid. Si Lot ay matuwid na tao. Praise God, wala siyang masamang bisyo. Wala siyang ugaling masama. Hindi liko-liko ang kanyang buhay, hindi patsamba-tsamba ang kanyang buhay, kundi matuwid na tao si Lot. Amen? Praise God. Hallelujah. Si Lot ay pinagpala sa hayupan at siya ay mayaman. Hello, mga kapatid. Hindi siya ordinaryong tao si Lot, mga kapatid. Siya ay mayaman na tao. Amen? Praise God. Hallelujah. Si Lot ay pinagpala kasama ang pamilya niya dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. Si Abraham kasi, mga kapatid, ay tinawag ng Diyos at pinagpala ng Diyos, sumama ito si Lot na kanyang pamangkin. Kaya kung pinagpala si Abraham, nauulanan din si Lot. Kaya kung pinagpala kami, pinagpala din kayo. Amen? Tama, mali. Praise God. Hallelujah. Dito, mga kapatid, naghiwalay lamang silang dalawa na magtiyuhin nang mag-umpisa ang kanilang mag-uumapaw ang pagpapala nilang magtiyuhin. Sobra-sobra yung pagpapala na kanilang natatanggap, mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang dalawang taong ito na magtiyuhin ay pinagpala, mga kapatid. Sa dami ng kanilang alagang hayop, mga kapatid, nag-aaway na yung kanilang tagapastol, mga kapatid, dahil sa kanilang may pampaguranda na kambing da o kaya ayok da, may iramangan. Ganun, mga kapatid, ay di tagal, wala may sakit, may tawanan ng Abraham, hindi, siyak sa akaw na ditan, magkukulkulara, mga kapatid, dahil sa sobrang dami ng kanilang hayupan. Noon kasi, mga kapatid, pag marami kang hayop, mayaman ka. Ngayon, iba, pag may kutsi ka, may 3 palapag ka na bahay, marami kang pera sa bangko, yun ang mayaman. Hindi yung maraming hayop. Kapatid, kasi nabibili ang corned beef. Mga kapatid, praise God, hindi ka nang mag-aalaga ng mga baka pa, bumili ka lang ng baka na nasa lata. Amen? Ang dami sa CSI. Mayaman ka, kapatid. Praise God, hallelujah. Ngayon, mga kapatid, nung nag-aaway na yung kanilang mga tauhan, nagsalita ngayon si Abraham. Sabi niya, Lot, mamili ka ngayon sa aking sasabihin. Pakinggan mo ang aking sasabihin at mamili ka kung saan ka ngayon titira. Kasi isa lang yung kanilang tinitirahan na lugar, mga kapatid. Ang sabi niya, kailangan maghihiwalay na tayo dahil para hindi mag-away ang ating mga tauhan. Kaya pag may nag-aaway sa inyo, paghiwalayin.
paano kung mag-asawa yung nag-aaway? Paghiwalayin ng tulugan. Yun ang pag mag-asawa, mga kapatid. At yun, mga kapatid, si Lot, ang pinili niya ay patag, mga kapatid. Ang pinili niya ay patag. Nakita niya na ang Sodom, ang lugar ng Sodom, napakaganda dahil city. May maraming ilaw. Sa bundok, walang ilaw. Sa city, ang daming mga mall. Sa bundok, kahit mall, wala. Mga kapatid, praise God. Yan ang bundok. Pero marami silang hayop. Kaya si Lot nagpasya, mga kapatid, at ang kanyang asawa, pinamili niya si Lot at kanyang asawa, ang pinili nila kapatagan. At nandoon ang syudad ng Sodom and Gomorrah. Pero sa Sodom sila nakatira, mga kapatid. Kaya, ang Sodom ay wala kang mahahanap dito sa lugar ng Sodom, mga kapatid, ay wala kang mahahanap na tao na kahit 10 tao na matuwid. Imagine pag sinabing city, milyon ang tao. O kaya 1,000 pa yung tao noon, mga kapatid, dahil kunti pa sila. Pero sabi ng Biblia, wala daw kahit 10 na matuwid. Liko lahat yung dalawang city na Sodom and Gomorrah, wala daw 10, mga kapatid, na matuwid. Kaya, dito, mga kapatid, ang Sodom ay wala kang mahanap na tao na kahit 10 na tao na matuwid. Lahat mayroong bisyo. Lahat, mga kapatid, at laman ang umiiral. Sugal dito, sugal doon. Walay sabungan di man mo. Manaala sa puti, sa pula. Nagkaganon sila, mga kapatid, sa Sodom and Gomorrah. Praise God, hallelujah. Kaya, yung kasalanan nila, mga kapatid, abot ng langit, mga kapatid. Kaya ang Diyos, hinatulang sila. Praise God. Ang dalawang city na ito ay hinatulang ng Diyos. Pero, mga kapatid, bago paulanan ng apoy at asupre ang lugar, praise God, ay nagpadala ng Diyos ng 2 anghel. May 2 anghel yan, mga kapatid, praise God, na pinapunta niya sa lugar nila Lot. At bago ang gunawin o parusahan ang Sodom at Gomorrah, ang Diyos nakipag-usap muna kay Abraham. Imagine yung mga kapatid, bago kayo parusahan, makikipag-usap muna ang Diyos sa ating pastor. Paano itong ata si pastor Silso radar to, wifi ng pastor. Akin ang tatay gagawin ko. Hindi nila alam na bago kayo hatulan, kinakausap muna yung pastor ninyo. Kaya huwag niyong sabihin na marites si pastora. Mga kapatid, praise God. Ganyan, mga kapatid, ang Diyos, kinausap niya muna si Abraham bago niya hatulan ang 2 syudad na ito, yung Sodom and Gomorrah. Sinabi ng anghel, ngayon nagpadala siya ng 2 anghel, mga kapatid, hindi nagkulang ang Panginoon. Pinadalahan sila ng 2 anghel. Ilan ba yung taong ililigtas sa Sodom? 4 million? 4,000? 400? 40? Ilan? 4. Imagine, sabi niya, bakit 2 anghel, hindi lang isa?
Hello, mga kar. Abi natin tinyo na, anak may 500. Mga kapatid, isang anghel kasi, binumbunan to may duwaran, amay anak kuya sakay, tan si asawa. Amay sa anghel, binumbunan to Lot, tan sa kaya, anak. Isang kabambantura mga kapatid, duwaran anghel tan, si karaso ang ibatik arayan apat yan to. Kasi, unuran na, apoy, ang asopre. Mga kapatid. Praise God. Kaya mga kapatid, hallelujah, sabi niya dito, escape for thy life. Look not behind thee, neither stay in the plain. Escape to the mountain, lest double consume. Thou be consumed. Praise God. Praise God. Umakyat sila sa bundok mga kapatid at naligtas sila sa atin din mga kapatid sa kapanahunan natin bago mangyayari yung tinatawag na Great Tribulation, yung 7 years Great Tribulation. Praise God, mayroong mangyayari pa rin na rapture sa atin. Gusto yung bang makasama sa rapture mga kapatid? Ha? Tatay sir, ako na rin. Sino may gusto ng rapture, mga kapatid? Itaas yung kamay. Walang tulabay. Praise God, hallelujah. Kasi, pag sinabing Great Tribulation, grabe yung mangyayari dito sa mundo. 7 years, buti kung isang araw lang. 7 years. Yung Sodom and Gomorrah, isang araw lang. Pero itong Great Tribulation na mangyayari sa susunod, itong katapusan natin, 7 years. Nabilay ka rin kasi. Yes, nabilay ka. At kaumpatay. Ang gaano saksakin mo yung laman mo yung kwart ng Biblia. At kaumpatay. Bagas ng lumay. 7 years. Ganun katindi. Ang sabi ng Biblia, ikaw na bundok, pataalwag lang, pero patiyak lang. Inikaw na Diyos kasi may kamatayan. Kaya magdudusa ka. Nauputan ka lay daram, matuturo lay daram. At turang lay ulong, mabilay ka rin. Ganyan ang Great Tribulation, mga kapatid. Kaya yung sinasabi ng Diyos, hindi biro-biro, Great Tribulation. Mga kapatid, praise God. Hallelujah! Mga kapatid, ang asawa ni Lot ay hindi sumunod sa utos ng anghel. Hindi nakinig, hindi sumunod. Hallelujah! Dinilagay sa puso't isipan, binaliwalang ang utos ng anghel sa kanila. Akala niya, di seryoso ang sinasabi ng anghel. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Di sinabi ng Bible kung yung kasama nila na dalawang lalaki ay alam ng babae na sila'y mga anghel. Hello, mga kapatid. Siguro yung asawa nila, ordinaryong tao lang siguro sa tingin niya doon sa dalawa na anghel. Kasi, mga kapatid, nung pumasok sila, yung dalawang anghel, pumasok sila sa bahay ni Lot, mga kapatid, nakita sila ng mga bakla. At ang sabi ng mga bakla, Lot, buksan mo yung pinto at sisipingan namin yung dalawa mong bisita. Imagine, kasi wapura mga kapatid yung anghel. So ano nanda, yak limoob at abong ng Lot. Ganon kasama yung lugar ng Sodom. Praise God, hallelujah. Kaya, ultimo na anghel, hindi na nakita na sila ay anghel, kundi ordinaryong tao lang ang pagtingin nila. Mga kapatid. Kaya, mga kapatid, hallelujah, sa umagang ito, mga kapatid, ay there are lessons to be learned from this story of Lot in the Bible account. Ito yung lesson. Number 1, mga kapatid, Lot's wife privileges
that she enjoyed. Kapatid, ito yung asawa ni Lot na na-enjoy niya yung mga pribilehiyo o kaya yung opportunity na binigay sa kanila. Last, nung nagturo dito, mga kapatid, si Pastor Romel Dizon, ang pinangaral niya, mga kapatid, ay serving the Lord with privileges. Serving the Lord is privileges o opportunity. Kaya wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. Pag naglingkod tayo, mga kapatid, ibigay na natin yung the best natin sa Panginoon. Kasi binibigyan lang tayo ng chance. Opportunity. Alam niyo yung chance lang, doon sa napili, may nag-back out, tayo lang yung substitute. Tayo lang yung binigyan ng napili, na binigyan ng chance. Ganyan ang kalagayan natin. Kung binigyan ka na nga ng chance, pipilit-pilitin ka lang ka rin ba? Hindi. Talagang tatakbo ka. Kasi binigyan ka ng chance, i-grab mo yung opportunity. Praise God. Hallelujah. Asawa ni Lot, ang asawa ni Lot ay na-enjoy niya ang maraming privilege sa buhay niya. Praise God. Sa panahon ni Abraham at Lot, wala silang Bible na binabasa o pinanghahawakan. Gaya nito. Wala silang Bible, mga kapatid. Wala rin nagtuturo sa kanila, walang simbahan, at walang missionaries. Wala rin silang pastor. Mga kapatid, ng panahon ni Abraham at panahon ni Lot. Kaya ang karunungan at kaalaman ng Diyos ay pinagkaloob lamang sa mga pinaburan ng Diyos. They are highly favored human in the earth. Mga kapatid, si Abraham at saka si Lot. Binigyan sila ng karunungan, yung doon sila namumuhay sa karunungan na binigay ng Diyos sa kanila. At parang, mga kapatid, pag nabubuhay sila, parang may salamin sila na malaki, nakikita nila kung may mali o may marumi. Pag nagsalamin sila, si Amang Abraham, pag nagsalamin, kita niya kung mayroon siyang uling sa ulo, mayroon siyang dumi sa mukha, kita nila, alam din nila kung sila'y may kasalanan o wala. Ganyan kasi, dahil pinaburan sila ng Diyos, nakikita nila kung sila ay namumuhay na mabuti o masama. Amen, mga kapatid. Praise God. Sa dami ng tao, sa kapanahunan ni Abraham at Lot, sila lang yung pamilya na nakakakilala sa tunay na Diyos. Sa Tuntun, si Sister Jimmy Joy lang ang mayroong tunay na Diyos. Sa Namuran, marami sila. Sister Belen, mga Namuran Church, sila lang yung nakakakilala sa tunay na Diyos. Dito sa Paluco, kami lang yung nakakakilala sa tunay na Diyos. Yung iba, sa Ave Maria sila nakakakilala. Praise God. Kay San Pedro sila nakakakilala. Pero hindi nila nakikilala ang tunay na Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga taga-aliwag-wag, mayroong pabor ng Diyos sa inyo. Sa atin lahat na nandito, nandyan yung pabor na ibinigay ng Diyos sa atin. Na nakilala natin, minsan sa buhay natin, nakilala natin ang tunay at totoo na Diyos. Amen? Na ang Diyos natin hindi dalawa, hindi tatlo. Ang Diyos natin ay iisa. Na nagkatawan, nagkatawan pa. Alam na ng mga taga-aliwagwag ang dalawang katangian ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Mapalad siya dahil nakapag-asawa siya ng matuwid na tao. Kaya mga kadalagahan dito, pag mamili kayo ng mapapangasawa, matuwid na tao. Dahil kayo ay tatawagin na mapalad. Okay?
kayo basta-basta, crush nyo lang. Sige lang, takras ko mo. Crush mo at, crush ko mo. Ha? Din. Hindi ganun. Tingnan nyo kung matuwid yung inyong magiging partner. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, meron din siyang uncle na asawa, uncle ng kanyang asawa na si Abraham. Si Abraham, mga kapatid, ay father of all faithful. Praise God. Father of all nations. Mapalad siya, mga kapatid. Hallelujah. Kung mayroon tayong tatay na matuwid, si brother Ivan saka sister, dito, sister Hannah, mapalad sila, may tatay sila na matuwid. Mapalad si Nickno, may tatay siya. Kahit hindi tunay. Matuwid. Mga kapatid, mapalad tayo kung mayroon tayong tatay na matuwid. Praise God. Ganyan ang asawa ni Lot, mga kapatid. Napaka-imposible na kasama siya sa pamilya ni Abraham at di niya alam na si Abraham ay tunay na lingkod ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ang religion ni Abraham noon ay hindi kagaya natin na formal. May rehistro, may pangalan, Amazing Grace Church, pero may sinusunod na batas o pamumuno na prinsipyo sa kanyang buhay. Mga aksyon ng kanyang kinikilos, ang buhay niya ay parang may salamin. Nakikita niya kung tama o mali. Praise God, hallelujah. Ang mabuhay na kasama ang mga ganitong tao, mga kapatid, ay may napakalaking pribilehyo. Praise God. At alam niyo, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Biblia, si Abraham, mga kapatid, ay nagtayo ng kanyang tent, ng kanyang tulda, kasi ang bahay noon hindi ganito, tulda lang. Sinong nakatira ng tulda ngayon? Wala. Puro bato ang iyong bahay. Hero, o kaya pinakuro, okay na. Sila noon, tulda. Si Amang Abraham, tulda ang kanilang tinirahan. Ang sabi ng Biblia, si Abraham ay nagtayo ng kanyang tulda sa pagitan ng Ai at saka Bethel. Praise God. Ang Ai pala o Ei, nakasulat sa Biblia. Ei at saka Bethel. Anong ibig sabihin? Bakit siya sa gitna ng Ei? Lugar ito Ei, lugar ng Ei at lugar ng Bethel. Sa gitna siya tumira. Bakit? Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Si Amang Abraham ay nakatira sa gitna between Ei and Bethel. Ano yung Ei? Artificial intelligence. Ano yung Bethel? House of God. Sino si Abraham? Mayroong pananampalataya. Parang tayong ganyan. Ngayon, laganap ang Ei ngayon sa social media, tapos mayroon tayong simbahan na pinupuntahan gaya nito, pero saan tayo nakatira? Si Abraham may pananampalataya. Bawat isa sa atin may pananampalataya, pero mayroong tayo ay nakatira o namumuhay sa lugar na ito between Ei and House of God. Kuha niyo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. At dito, mga kapatid, hallelujah, mamili ka kung sino yung gusto mo. Si Ei. Mayroon ng Biblia si Ei, mga kapatid. Hallelujah. Itulpot mo na ba may topic yalabay mo, umpaway lang namin. Mga kapatid. At dito, mga kapatid, si Abraham nang puntahan ni Melchizedek, ang hari ng Salem, at imit si Abraham, nandoon ang asawa ni Lot, mga kapatid.
Yun ang sabi ng Biblia. Nagpuntahan sila ng dalawang anghel, mga kapatid, sa SG. Alam niyo yung SG? Sodom at Gomorrah. Noon, mga kapatid, nabasa ko yung t-shirt na I love SG. Ano yung SG, sabi ko? Ha? Singapore. Tama si engineer. Parang siya yung makakagawa yata ng 500 ka. Malapit na. Praise God. Yung SG pala, I love SG, Singapore. Yung pala, great city ang Singapore, ha? Pag pumunta kayo ng Singapore, napakaganda at yun ang isang magandang pasyalan. Pero, Sodom and Gomorrah pala. SG eh. Sino gusto mo doon? Yung Hong Kong, it's G, it's K. Ibig sabihin, Hong Kong. Ang Philippines. Ha? PH. Magagaling kayo. Praise God. Correct. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito mga kapatid, hinawakan na nga sila sa kamay ng mga anghel at nilabas sila sa city. Praise God. Ito na yung napakalaking privilege. Nakatakbo na sila eh. Nakatakbo na sila mga kapatid. Hallelujah. At ngunit, subalit, natapad, gaano ka-epektibo ang lahat ng privilege na mayroon siya sa kanyang puso. Yan ang tanong. Gaano ka-epekto ang pribilehyo na natanggap ng asawa ni Lot sa kanyang puso? Praise God. Sa kabila ng lahat na opportunity sa buhay niya, siya ay namatay na walang kwenta. Praise God. Hallelujah. At walang tunay na pananampalataya. Yan ang nakakalungkot. Walang sincere na paniniwala sa Diyos. Sincere ba kayo sa paglilingkod niyo sa Panginoon? Bakit kung minsan wala kayo? Ganyan ba yung sincere? Bakit minsan panaylit kayo? Ganyan ba yung sincere? Hello mga kapatid. Kayo lang ang makakasagot niyan. Ang puso ng asawa ni Lot ay nakasang-ayon sa patakaran ng Sodom and Gomorrah. Kaya mali sa paningin ng Diyos. Yung puso niya, malayo, nandun. Nakatakbo na sila, pero ang puso niya, naiwan. Kaya huwag kayong magpupuso ng dalawa. Sana dalawa ang puso ko. Huwag niyong awitin yan mga kapatid. Baka yung isa, nasa sanglibutan, yung isa, nasa Diyos. Delikado, mga kapatid, matutulad niyo ang asawa ni Lot. Praise God. Just like Lot's wife, mga kapatid, gaano kakaipikto ang pagdalo niyo sa bahay-sambahan? Ito yung tanong na tuwing linggo. Kung buklatin nila mga kapatid yung record natin, baka yung attendance natin, white, black, present, absent, present, absent, present, absent. Baka ganyan ang attendance natin. Ganon din sa pagbibigay natin. Give, not give, give, not give. Baka ganon. Delikado. Hallelujah, mga kapatid. Baka yung prayer natin, pray, not pray. Pray, not pray. Ano? Pray, play. Pray, play. Total, sleep. Tulog. Mga kapatid. Mga kapatid, gaano ka-effective ang aming pagtuturo sa inyo sa salita ng Diyos? May epekto. Mga taga-aliwag, epektibo ba yung pagtuturo ko dyan sa inyo? May natututunan kayo. Sayang lang, umabsent kayo nung nakaraan. Naiwan lang si Precious sa kasi
nag-iisang Inigo, Wapo. Praise God, hallelujah. Ano pa? Hallelujah. May nakikita ba kayong pagbabago sa sarili ninyo? Tanungin nyo, mga kapatid, may pagbabago ba ako? Praise God. Lumalago ba kayo o lumalala? Ha? Pero, sa pagdalo nyo sa gawain dito, lumalago ba kayo o lumalala ang iyong kalukuhan? Hello, mga kapatid. Praise God. May kwento ba? May kwenta ba ang iyong linggo-linggo na pagdalo? O mauuwi na lang sa walang kwenta? Hello, mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng opportunity at privilege na natatamo natin, tandahan natin na mayroon itong kalakip na responsibility. Ito, privilege na ito, yung nakakanta natin sa Panginoon, pero hindi lang kayo uupo dyan. Mayroon kayong responsibility na dapat gawin sa Panginoon. Amen? Una, yung self-examination, nagbubulay-bulay ba kayo? Ano bang nakukuha ko pagpunta ko ng church? Tinatanong nyo ba yan? O ang tinatanong nyo, ano kayang ulam ngayon? Pastura, ato tayo inlutong natan. Ang paano agayot? Agayot na tabong, agayot na simbahan. Agay na kayo, agayot. Ha? Mga kapatid, hallelujah. Sa Bible ang mga, alam nyo mga kapatid, ang nagtamo ng magandang pribileyo sa Biblia, yung nakakuha ng pribileyo, napakalaking pribileyo sa Biblia na binanggit, ang mga Hudyo. Bakit? Praise God, sila yung nagtamo ng malaking pribileyo sa bayan nila dahil sa bayan ng Israel, doon pinanganak ang Panginoong Jesucristo. Nakita nila ang Panginoon na nangaral doon sa Israel. Nakita din nila, mga kapatid, yung pagpapagaling ng Panginoon doon sa Israel. Marami silang nakitang mga miracle doon sa Israel. Ang mga Hudyo na ito. Pero kaya sila yung mayroong napakalaking pribileyo sa buhay. Pero anong ginawa nila? Hindi sila naniwala. Nakakalungkot, mga kapatid, hindi sila naniwala. Pinakain po sila ng Panginoon. Yung 5,000 pinakain ng Panginoon ng isda at tinapay. Yung 7,000 pinakain din sila ng Panginoon. Parang ngayon, pinapakain din kayo ng Panginoon. Pero, kaya nai-enjoy natin yung mga pribileyo dito sa church, mga kapatid. Sa amin lang, mga kapatid na mag-asawa, we are trying our best para maglingkod sa inyo at maglingkod sa Diyos. Wala nang sama-samang politika dyan, o kaya pagmumulitika sa inyo. Sincere kung paano kami maglingkod sa Diyos. Kasi mayroon kaming ina-after. Walang iba kundi buhay na walang hanggan. Ibibigay lang namin yung dabis namin, mga kapatid, na maglingkod sa inyo at maglingkod sa Diyos para ang makamtan namin, mga kapatid, na pagpapala o makamtan namin na buhay na walang hanggan, makakamtan niyo rin. Amen ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya dito, mga kapatid, the greater our privileges have been, the greater condemnation if we fail to shoulder the responsibilities that go with it. Praise God. Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, ito yung kasalanan. Mga kapatid, ano ba yung kasalanan na nagawa ng asawa nito? Praise God. Ano ang kasalanan na ginawa niya? Sinong nakakaalam anong kasalanan na ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon lang naman. Grabe yan.
tinawagan na sila ng anghel kasama ang kanyang anak, hawak-hawak, kaliwat kanan. Anong ginawa? Lumingon. Praise God. Hallelujah. Grabe naman. Lumingon at siya ay naging asin. Praise God. Hallelujah. Wala nang sinabi ang Bible sa kanya maliban lamang dito. Wala na siyang binanggit. Sabi niya, lumingon at naging asin. Yun ang kasalanan niya, yung nagbayad agad. Walang installment. Wala yung pinarusahan ka, sige, mansakit ka ni, napulitan ka ni, unukok ka ni, nakansel ka ni. Hindi ganun. Paglingon niya, asin agad. Grabe Praise God, bakit gano'n ang Diyos? Hindi niya ba yun natanong? Bakit? Grabe, limingon labat. Limingaw labat, kasalanan na tampon. Hello, mga kapatid. Ito, mga kapatid. Sa tingin natin, parang ang liit ng kasalanan o kamalian na nagawa niya. Bakit gano'n na lamang kalaki ang parusa? Hindi Pero, mas malalim na dahilan kaysa iniisip natin. Ganyan mag-isip ang tao akala natin simple-simple lang. Pero, mga kapatid, mayroong palang malalim na dahilan. Praise God. Genesis chapter 19 verse 17, at nangyari na nang sila'y mailabas na sila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Ibig sabihin, mapanganib o delikado. Huwag kang lumingon o huminto man sa inyong sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Tapos, bago nangyari, may babala o warning sa kanila. Praise God. Meron ding instruction o utos na, sa individual na pamilya ni Lot. Kung inyong pagmamasdan maigi, ang sabi niya, ang sabi ng Biblia, itakas mo. Hindi niya sinabing itakas nyo. Kung yung anghel, dalawa ang hawak niya, kaliwat kanan, sana ang sasabihin ng anghel, itakas nyo. Pero ang sabi niya, itakas mo. Itakas mo. Halika, Sister Billy. Dito sa Sister Billy. May chocolate kayo sa akin. Dalawa sila, hawak pa. Ako yung anghel. Dito ka. Hawak pa sila. Anak ni Lot. Asawa ni Lot. Ay, balik na rin natin. Lugi. Ayaw kumaya ka. Hawak ko silang dalawa. Ang sabi ng anghel, itakas mo. Hindi niya sinabi, itakas nyo. Sabi niya, itakas mo ang iyong sarili. Itakas mo. Ginanon niya yung anghel. Hawak-hawak niyang kamay. Kaya, ang asawa ni Lot, absent-minded. Hindi nakikinig. Malayo nakatingin. Praise God. Thank you, Sister. Mamaya na yung chocolate niya. Praise God. Sabi niya, itakas mo at hindi itakas nyo. Tumakas ka, hindi kayo. Tapos, baka ikaw. Hindi niya sinabi, baka kayo. Baka ikaw, hindi rin kayo, ay mamatay. Praise God. Nagpapahiwatig ang talatang ito, mga kapatid. Anong ibig sabihin niyan? Ikaw, hindi kayo. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang kaligtasan natin ay kiki-ki. Alam niyo yung kiki-ki? Kanya-kanyang kaligtasan.
Brother Roger, ang mo niligtas si Sister Ana. Sister Ana, ito paniligtas si tatay mo. Kaligtasan mo ang ipaglaban mo. Si Sister Angelita, ang mo nilaban si Sister Juan. Kaligtasan to, so itrabaho to. Kikibi, kikiki. Nanay Lita, ang mo nilaban si Inigo. Sarili to, so iligtas to. Kasi sabi ng anghel, tumakas ka, hindi tumakas kayo. Individual, mga kapatid. Praise God, hallelujah. At dito mga kapatid, mabigat ang kasalanang disobedience. Kaya mga kapatid, huwag yung absent-minded tayo lagi kung mayroon umaatin tayo ng ganitong bagay, huwag kayong magdadaldanan dyan sa labas. Huwag kayong magulo, huwag kayong absent-minded. Nasa loob kayo ng simbahan, ang utak nyo nandoon sa kusina. Naanob ko lamay tilapia, pastora. Huwag ganun. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Diyos. Kasi kung minsan mga kapatid, ginagamit lang ng Diyos ang ating mga dila. Bakit ko nasabi yun? Minsan kaming mga nangangarap, bakit ko nasabi yun? Mayroon parang rima ang Diyos sa amin. Bibig lang yung ginamit sa amin. Ang Diyos ang nagsasalita sa inyo, minsan hindi kami. Mga kapatid. Praise God, hallelujah. Palapakan natin ang ating Panginoon. At ito pa ang isa, mga kapatid. Mabigat ang kasalanan ng disobedient. Parihong kasalanan ng iba sa prutas. At kasalanan ni Saul, King Saul, sa di pagpatay sa mga hayop. Obedience, sabi niya, is better than sacrifice. Praise God. Hallelujah. Kapag tinatawag mo ang Diyos ng Panginoon, anong ibig sabihin? Pag sinasabi natin Lord o kaya Panginoong Jesus, anong ibig sabihin? Ang Diyos, mga kapatid, ay nag-i-expect sa iyo ng pagsunod. Tandaan natin, mga kapatid, kapag sinabi natin Panginoong Jesus, sundin natin siya dahil sinabi mong Panginoon. Manood kayo minsan ng teledrama ng mga Koreano o mga Hapon. Kamahalan. Ibig sabihin, pag sinabing Panginoon, susundin kahit anong pinagutos. Minsan hindi natin naunawaan yung sinasabi ng Biblia, pero mas maganda na susundin natin. Amen? Praise God. Totoo na ang utos na ito ay di maunawaan ng asawa ni Lot, pero mas mainam na sundin ang utos ng Diyos sa atin. Praise God. Naiintindihan man natin ito o hindi, mas mainam na sundin natin ang utos ng Diyos. Praise God. Obedience is better than sacrifice. Praise God. Na-sacrifice tuloy yung asawa ni Lot. Hindi siya nag-obedience eh. Anong nangyari? Na-sacrifice siya. Praise God. Hallelujah. Mayroong isang nabasa ko minsan na napakagandang prayer patungkol sa obedience saka sa Lordship, mga kapatid. Ang sabi dito, excuse me, ang lalaking ito na nanalangin, ang sabi niya, O Lord, ikaw ay tulad ng isang karayo. Sabi niya, at ako ay tulad ng isang sinulid. Ikaw ay isang tulad ng karayo, at ako ay tulad ng sinulid. Bakit? Kasi kung saan itutusok yung karayo, nakasunod si
Kasunod si sinulid. Napakaganda. Ganyan mga kapatid ang magandang obedience. Na tinatawag natin na Lord Jesus. Pag sinabing Lord Jesus, susundin natin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Ang kasalanan ng asawa ni Lot ay simple pero mabigat na disobedience o kay pagsuway. Mag-ingat tayo sa pagbabaliwala ng mga utos ng Diyos sa kanyang salita. At alamin din natin o kaya tayo ay magbasa. Sinasabi ng Diyos, magbasa kayo ng inyong Biblia. Minsan wala tayong dalang Biblia, mga kapatid. Praise God. Mas maganda mga kapatid na may cellphone ka na may Biblia, mayroon ka pang ganitong Biblia. Hindi ako conforme mga kapatid na wala tayong sariling Biblia. Mas gusto ko, may cellphone ka na may Biblia ka pa. Yun ang maganda mga kapatid. Hallelujah. Ang kasalanan ni asawa ni Lot ay simple pero mabigat, sabi na dito. Ang kasalanan din na isa ay nagsasabing makasanlibutan o kaya worldliness. Pinalayas, pinatakbo, inalis na nga sila sa Sodom, pero ang puso ng asawa ni Lot ay andun pa rin sa Sodom o kaya nandun pa rin sa sanlibutan. Tapos, maraming ganyan ngayon, mga kapatid. Sumunod na nga ako, pastor, ng John 3:3 at John 3:5. Ano yun? Yung John 3:3 at John 3:5. Ha? Sister Jimmy, sabihin mo nga dyan sa bisita mo kung ano yung John 3:3 at John 3:5. Ha? Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao, hindi may panganak na muli, hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. John 3:5. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao, hindi may panganak sa tubig at Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag, mga kapatid, ha? Pero mga kapatid, hallelujah, alam na natin yung John 3:3 at John 3:5, pero hindi nababasa sa buhay natin yung John 3:3 at John 3:5. Kasi ang ibig sabihin ng born again, nagbago ka na. Pero wala pala tayong pinagbago. Okay? Hindi nagbago yung pag-uugali natin, hindi nagbago yung pananalita natin, hindi nagbago yung ugali natin, yung asal natin. Kanina, nung dumating ako ng Aliugot, alam niyo mga kapatid, sabi ko kay Sister, litilin ang pinagpapalit. O sis, sabi ko, nakatin ka ngayon. Alam niyo ang kanyang sagot sa akin? Kasi, Diyad Abong ni, ginawag ni Amin ng sinupat. Ha? Ginawa to namin kuno para ang nanay niya papayag. Pupunta ko sa church, sabi niya, papayag daw yung magulang na pupunta dito sa church. Kayo, ang paano dyan ilabak makulit-kuliyan man sino? Dyan ako, magkantay man sino? Hello? Mangkuli-kuli ang tiga, tawalay crush yun dyan. Pero, dyan akong, reyna kayo na? Ngiras. Yes, God. Say mangiras, patayan. Lumiyan tayo. Napas nung ilan siya, gatling ngayon pa, nung bagat. Mga kapatid, sana walang magagalit dito sa inyo. Say mangiras, patayan. Ay, dito si kaya yung bagatan. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Palapagan natin ang ating Panginoon. Ang asawa ni Lot, mga kapatid, ay
hindi pa handa na iwanan ang makasanlibutan na buhay niya. Baka sabihin niyo mga kapatid, ugawa mga si pastor pa, ang puti na yung ito namin. Hanggang kirap to, ang puti na. Okay na, pero siya ugawa ni. Mga kapatid, praise God. Hindi yun po rin. Ganito yung nasa utak ng asawa ni Lot, mga kapatid, na hindi niya iniwan ang sanlibutan. Amay, itatagay to ya, tubay to, o kaya bilog, di ba, Sodom, aganinakan. Amay pasisikukan to ya, di ba, Sodom, at to ni nakal. Anak to na bibil to ni may bip. Praise God. Ganyan ang asawa ni Lot, mga kapatid. Hallelujah. At mga kapatid, siya ay hindi naman, mayroong mga Kristiyano, hindi naman ako pumapatay eh. Tapos, sabi niya, hindi naman ako lalakiro. Hindi naman ako babaero, sabi niya, lalakiro. Hindi rin ako magnanakaw. At meron siyang pananampalataya sa Diyos, pero siya ay lumingon, mga kapatid. Ang kanyang puso ay nandoon pa rin sa sanlibutan, physically in and mentally out, mga kapatid. Maraming Kristiyano ang sumusunod sa Diyos sa una, pero kalaunan, bumabalik sa sanlibutan. At si Kristo ay iniwan. Praise God. Isang halimbawa sa Bible ay si Demas, mga kapatid. Si Demas ay kasama ni Paul, mga kapatid, na nag-evangelize sa ibang lugar. Pero mga kapatid, iniwan ni Demas si Paul. At siya ay bumalik sa sanlibutan. Praise God. Hallelujah. At mga kapatid, sa loob ng 39 years na ako'y Kristiyano, ang dami kong nakita, mga kapatid, na mga young people noon. Maganda ang simula nila, nagpapasting pa sila, masaya sila na nagsisiyawitan, nagpapagamit sa Panginoon. Praise God. Pero nagwakas ang kanilang buhay sa sanlibutan. Praise God. Hallelujah. Hindi na makabalik. Hindi na nakabalik. Dinala ng hangin kung saan sila dalhin, mga kapatid. Amay ipalir-palir, iray dagong. No, inerso, kulay dagong, diman sukulanta. No, inerso kulay, panginan na dagong, diman sulalanta. Umat, mga kapatid. Hallelujah. At mga kapatid, praise God, kung saan sa kaman lilipad ng hangin, sila ay iipunin at sa wakas, sila ay susunugin. Mga kapatid. Praise God. Sana hindi karon na di ka tayo laban, mga kapatid. Sana isa tayong puno, hindi dahon. Praise God. Sana magandang bunga tayo, hindi magandang dahon. Kasi ang dahon, hindi nakakain, nalalanta, natutuyo, at susunugin. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ito yung hatol ng Diyos o kaya parusa ng Diyos sa asawa ni Lot. Praise God. Ang hatol at parusa ng Diyos ay nang siya ay lumingon, siya ay naging haligi na asin. O kaya, pillar of salt, mga kapatid. Kaya, sa Biblia, mga kapatid, hindi binanggit yung pangalan ng asawa ni Lot. Ano ang magandang pangalan na ibigay sa kanya? Sino? Sandaan, si Sister Glenelyn. House and lot. House and lot. House po yung asawa niya, tapos si Lord.
Very good answer. Pero hindi yun ang sagot, pero bibigyan kita isang daan. Sabihin, yes, God. House? Ano? Asawa? Nilot? Tapos? House? Ano? Ang ganda, ha? Natutuwa ito, ha? Isa pa, mga kapatid, hindi ako kuntintod sa sagot. Anong magandang pangalan ng asawa nito? Ha? Diyan ba dan? Anong magandang ipangalan natin sa kanya? Ha? Isang daan naman, Kailangan na lang sa tasos ko. Nakukuya sa mundo, disobedient. Wrong. Wala na? Sabihin ko na? Si nanay. Ken. Ha? Ano? Maalat? Maalat? Hindi. Ano? Sulti. Maalat na sulti. Ano? Ha? Lagi alat. Ano? Wala na? Ha? Sa hirap to, Pilar. Pilar. Pilar Rugson! Pilar. Yung mga kapatid, hindi kayo nag-observe eh. Sabi niya, she become pillar of salt. Ipangasinan niya may pilar. Pilar. Pilar, pilapil. Praise God, salamat kay James. Pero in fairness good yung sagot niya ni Sister Glenny din. Again, meron pa. Meron tayong tanong. Sumagot naman kayo para pagkuha niyo to. Ha? Praise God, hallelujah, hallelujah. Kung mapapasin din habang wala sa kusina, siguro maalat yung luto doon. Praise God, hallelujah. Hallelujah. Ang atong parusa ng Diyos ay nang siya ay lumingon at siya ay naging haligi ng asin. Praise God. Hallelujah. Paglingon ni Pilar, mga kapatid, gumawa agad ng Diyos ng himala sa babaeng disumunod. Kakaibang parusa, mga kapatid, ito. Bakit, mga kapatid? Gumawa ang Diyos ng kakaibang miracle na ganito para magising tayo. Bakit, mga kapatid? Kung yung asawa ni Lot, si Pilar ay pinarusahan ng heart attack, baka sasabihin ng mga tao kasi na namatay si Pilar dahil napagod. Di ba? Na heart attack eh. Meron pwede rin natakot, kapag natakot ka, ma-heart attack ka, mamamatay ka. Pero ang Diyos, hindi niya pinatay ng gano'n na paraan yung si Pilar para bigyan niya tayo ng babala at tayo matakot. Mga kapatid, understood, mga kapatid? Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Parehong kamay ng Diyos na lumikha sa Kanya at parehong Diyos ang kumuha sa Kanya sa isang mata. Yung namatay ka ng anong oras ay okay lang, pero yung mamatay ka ng biglaan, instant dahil sa ginawa mong kasalanan, sa Diyos ay isang nakakatakot. Mayroon yung patutuo, mga kapatid, ng isang Amerikana doon sa yung Pentecostal na Amerikana, mga kapatid. Umuulan
at kumikidlat ng malakas, mga kapatid. Siya ay pumasok ng parang 7-Eleven, yung store, mga kapatid. Pumasok siya, tapos mayroong dalawang lalaki na pumasok doon at nagsasalita, nagmumura mga kapatid, pagpasok nila doon sa store. At sabi ng babae, mga kapatid na Pentecostal, sabi niya, tumigil ka, sabi niya. Baka sa kamumura mo, makidlatan ka, sabi niya. Ay mas lalong nagmura yung lalaki. Pinubad niya yung katawan niya, mga kapatid. Pinubad niya yung damit niya, lumabas at nagmumura. Anong nangyari? Nakidlatan. Tapos alam niyo kung gaano, nung nakidlatan siya, gaano kalaki yung naiwan. Ganyan lang daw na buto niya ang naiwan. Tumalsik, mga kapatid. Kasi, bakit? Yung kidlat kasi, 1,000 na butahe. Yung 220 na volts, mamamatay ka na. Yung libo-libo pa kaya, 32,000 volts yung ambuklaw. Mayroon minsan na nagngangalang Mario, alam ni Brother Roger yan siguro. Umakyat siya dyan sa tulay, mga kapatid, at nagtakbo-takbo. Sabi ng ate niya, hawakan mo nga yung kable, sabi niya sa kapatid niya na si Mario Buruk. Paghawak niya ng kable, mga kapatid, pumutok yung kanyang kamay, pumutok ang kanyang paa, nahulog sa tulay, nahulog sa simento, basag ang ulo. Tinignan ko, ilimitahan pa ito eh. Tinignan ko sa bahay nila, doon sa likod, ang bahay nila ng eskwelahan, putok yung paa, putok yung kamay. Bakit? 32,000 volts yung ambuklaw. Masigit pa doon ang kidlat. Maraming kidlat, mga kapatid. Pag dumating ang Diyos, ang dami-daming kidlat na magkikislapan. Matakot ka na ngayon. Kaysa matakot ka pag ikaw ay naiwan sa rapture. Mga kapatid, ganyan ang pagbalik ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Galatians chapter 6 verse 7, huwag kayong padaya, sabi niya, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Ang asawa ni Lot o si Pilar ay halos ligtas na, mga kapatid. 99% na ligtas na. Kasama ang asawa at anak, hawak-hawak pa ng anghel. Pero mga kapatid, lumingon pa siya. Praise God. Mga kapatid ko, hallelujah. Nakarating ka na dito sa totoong iglesia, mga kapatid. Meron ka ng tamang pananampalataya. Merong tao na nag-guide sa iyo dito. Gaya ni Sister, meron siyang Sister Jamie na nagdala sa kanya dito. May nagtuturo na sa inyo. May nagbaptize na sa inyo, mga kapatid, ng tamang bautismo. Yung in Jesus name na bautismo, binautismo sa inyo, hindi Father, Son, Holy Spirit, mga kapatid. Nakaramdam ka na ng banal na Espiritu, pinago ka na ng Diyos. Pero mga kapatid, ang nakakalungkot, lumilingon pa tayo. Amen? Hallelujah, hallelujah. Pinahawak mo pa yung mga kamay, mga kapatid, sa mga kasalanan, paggawa ng kasalanan. Ginagamit mo pa ang iyong katawan sa mga masasama. Ginagamit mo ang iyong mga paa, yung mga talino sa sanglibutan. Ayaw mong ipagamit sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Sana, mga kapatid, hindi tayo katulad ng asawa ni Lot, mga kapatid, na nandito na tayo, mga kapatid, malapit na
pagdating ng Diyos, 99% na mga kapatid na ligtas tayo. Pero mga kapatid, gawin natin sana na 100% ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. James, halika James. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa umagang ito mga kapatid, hallelujah, examinin natin ang ating mga sarili. Hallelujah. Karapat-dapat bago sa ating Panginoon. Nagbago na ba ako? Binago na ba ako ng ating Panginoon? Hallelujah. Ipikit natin ang ating mga mata, mga kapatid. Yung tayo mga kapatid.